Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Bayan, magandang hapon po. At sa ulo ng ating mga pangunahing balita ngayon pong araw po ng Miyerkules, isa ng Mayo 2025. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. At mamayang alas 5:30 ay makakasama natin ang tumuldok sa political dynasty sa lalawigan ng Marinduque, Bayan. Abang-abang po ito at talagang interesting po itong paksa na ito kasi bibihira lamang po ang mga ganito. Sa muling pagbabalik ng palatuntunan, Balitang Bayan alas 5, kasama pa rin po ang inyong lingkod, Reggie Malina. Alas 5:30 na po, Bayan. Po sa lahat po ng mga political stories na aking nababasa at nasusulat, bibihira ang mga ganitong kwento sapagkat hindi po bihira ang mga nakakalaban po nila sa politika. Sa ngayon po, Bayan, natalo na. Matapos po ang ilang taong pamamayagpag po ng mga Velasco ay natalo ang sa kauna-unang pagkakataon ang matandang Velasco, si dating Associate Justice Presby Velasco sa pagkakongresista sa Lone District po ng Marinduque na may lamang po nakakuha po si Velasco lamang ng 46,000 plus votes, samantalang ang kanyang nakalaban na simpleng kandidato ay nakakuha ng mahigit sa 62,000 plus votes. Ngayon po, live po nating makakapanayam sa linya ng telepono ang nanalong kongresista mula po sa Lone District po ng Marinduque, si Congressman-elect Ray Salvacion. Magandang hapon po, Congressman, sir, at welcome to the program. Magandang hapon po, Sir Reggie. Yes po. Magandang hapon po. Opo. Sir, well, ito pong kwento po ninyo bibihira sa kwento po ng nitong nakatatapos lamang po na halalan, ilang mga political dynasty lamang po ang natuldukan na ang pamamayagpag at sa Marinduque po. Isa po kayo doon sa mga na-challenge ang incumbent at kayo po ay nanalo. Sir Ray, ano po ba ang reaksyon ninyo nang kayo po ay nabigyan ng mayoryang mandato, sir? Una po, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos at natupad yung mga adikain ko na makapaglingkod sa sambayan ng Marinduqueño. Mm-hmm. Pangalawa, natutuwa din po ako dahil ang mga Marinduqueño ay mapapaglingkuran ng isang taal na taga Marinduque. Mm-hmm. At ang nakakatawa po nito, ako po ay isang simple na anak ng mahirap na Marinduqueño na hindi ko akalain na magagapi natin ang isang haligi ng politika. Mm-hmm. Mm-hmm. Na nanungkulan sa ating lalawigan ng 6 na taon ang aking kalaban, ang aking katunggali sa larangan ng politika. Mm-hmm. Mm-hmm. At itong parangalan ng Marinduque na pwede palang mamuno ang isang Marinduqueño sa aming lalawigan. At yun po ang adikain naman namin na sana naman po sa mahabang panahon ay merong makapaglingkod na isang Marinduqueño na pagtagumpayan po namin sa katauhan ko po. Pero Sir Ray, para po sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at tagapanood po ngayon, live po tayo napapakinggan at napapanood po sa Channel 3 dito po sa Metro Manila. Di po kayo baguhan sa politika, Sir Ray? May mga ibang posisyon na po kayong nahawakan before? Opo, hindi naman po ako baguhan sa larangan ng politika dahil nung pong mga 2010, ako po ay naging isang konsehal ng bayan ng Buena Vista. At noong panahon din po na yun, naging PCL president po ako para sa yung po ay Philippine Councilors League para na presidente ng konsehal sa buong Marinduque. Mm-hmm. Then ako po ay naging board member ng District 2 ng Marinduque. Mm-hmm. Yan po ang aking political career sa aming lalawigan. At ako po ay naging katunggali rin ng ating minamahal na dating gobernador ng ating lalawigan. Mm-hmm. Noong po kami ay naglaban, that is 2016. Opo. At ako po ay natalo sa kanya. Mm-hmm. Oo, tapos lumaban po ako ng 2000 ng another ng pagiging vice governor
At ako po'y natalo rin. Mhm. Ngayon po, napagwagyan ko ngayon bilang kami naglaban muli, ako sabihin sa nag-rematch. Opo. Napagwagyan ko naman po itong mataas na posisyon bilang congressman ng aming lalawigang Marinduque. Opo, opo. Po yun. Sir Ray, kilala ko po itong nakalaban po ninyo sapagkat one time, nung ako po ay nagpa-part-time sa DILG, ay kasama po siya sa mga dumalo, I think, before, way back 2019. Pader po itong binangga ninyo, dating maestrado ng Korte Suprema, ang anak naman po na tumakbong kongresista ay dating Speaker of the House. Paano nyo po nalagpasan ito, Sir Ray Salvacion, given na limited po ang inyo pong resources, Sir Ray? Alam nyo, Sir Reggie, talagang may Diyos ay naniniwala po ako na may Diyos kasi ito po hiniling ko sa Panginoon Diyos na ako'y gabayan niya, patubayan niya, kahit na po ba maliit ang aking resources, napagtyagaan ko po ito na magkampanya, nagbahay-bahay po ako, gumigising po ako ng maaga para mangampanya sa mga bahay-bahay, sa mga palipalengke. At ganun po ang aking naging estratehiya na ilapit ko po yung aking sarili sa mga tao na nararamdaman nila. Sabi na, Kuya Ray, ikaw naman ay 2 beses na natatalo pagkakaisahan ka naman namin ngayon. Ito po nararamdaman ko sa tao na yung palalapit ko po sa pag-iusap ko sa mga tao ay parang nakita nila sa akin yung tunay na pagmamahal at sila ay paglilingkuran ko ng tapat. Yung po ang strategy ko. Maliban po doon, siyempre may mga bagay silang hindi nagugustuhan sa paglilingkod ng ating mga namumuno. So yun po ang kanilang isa na tinitingnan na bagamat sila'y nanduroon sa pamumuno ay parang may kakulangan na nangyayari na hinahanap-hanap ng aking kababayan. May mga bagay kasing hindi pinangako sila na hindi natutupad. At the same time, siguro, sabi ng aking kababayan, bagamat kami nagtiwala sa kanila, ay parang na-shortchange sila. Parang nagagamit lamang sila sa isang bagay para sila ay makilala. O pumunta sila. So yun po yung mga bagay na aking nakuha sa taong bayan na sabi ko, ito ako, subukan naman ninyo ang isang native Marinduqueño na paglingkuran kayo dahil alam po tayo rin Marinduqueño ang magpapaunlad ng ating lalawigan. At nakuha ko po yung puso nila sa ganong pamamaraan. Nakuha ko po yung kanilang gusto rin nilang magbago ang aming lalawigan. Opo. Sa kabila po ito, Sir Ray, na sinabi niyo po kanina, libo-libo ang bilihan po ng boto dyan sa inyo sa Marinduque nitong nakatapos lamang po na halalan. Ano po itong, may nag-viral po na video ninyo, Sir Ray, na nakasakay po kayo sa harapan ng jeep. Ano po ba ito, Sir Ray? Pwede niyo po bang maikwento sa amin, Sir? Ano po, Sir, yan? Kasi isa po yun sa strategy ko na ito ang inyong kandidato na isang mahirap lamang na pwede nyo lapitan, pwede nyo pong mayayakap nyo, mahawakan nyo, wala po akong mga bodyguard, wala po tayong masasabi na kayo ay matatakot sa akin dahil kung ako'y congressman na hindi kayo may ilang lumapit sa akin. Ako po ay talagang nagpapakita sa kanila ng kababaang loob na bagamat ako'y isang mahirap lamang at ito lamang ang aking kakayanan na lingkod bayan ninyo, ay ipinapakita ko po yun talagang makababa ang loob sa aking mamamayan, sa aking kababayan na Marinduqueño. Kaya po, bagamat libo-libo talaga ang binibigay daw po sabi nila, libo-libo ang natanggap nila, which is hindi ko masasabing totoo. Pero may mga picture na po yan na sinishare ang mga kababayan ko. Pero ganun pa man po, sabi ko, hindi po ako nawawalan ng pag-asa na kaya kong talunin itong mga tao na ito kahit sa kabila ng maraming perang pinairal daw sa buong Marinduque. Kaya ko itong talunin kasi ang aking strategy po ay hatiran ng magandang paglilingkod ang aking mamamayan, ang aking mga kababayang Marinduqueño. Which is, sabi nga sa Bible verse is, painumin mo ang mga nauuhaw. Yun po ang pinangahawakan ko, pinapainom ko po sila, binibigyan ko sila ng mga masasabi natin hindi sa yung mga bagay na masasabi nila na ito po ang gawin natin, yung kabutihan para sa ating lalawigan at ating mamamayan.
Opo. So yun po, medyo biblical din po yung aking strategy. Kaya bagamat mayroong perang umiral, sabi ko, huwag niyo pong ipapagamit ang inyong boto para magamit lang kayo. Opo. Gamitin lang kayo sa pagpapayaman ng mga ibang tao. Opo. Huling Kaya tanong. naniwala naman, nakumbinsi ko po naman sila. Huling tanong mula sa akin, Sir Ray, given po sa kakapusin po tayo ng oras, ano po siguro ang issue na talagang kailangan i-address sa Marinduque kung bakit kayo ibinoto ng mayorya po ng mga kaprobinsyano po ninyo, Sir Ray? Maganda pong tanong yan, Sir Reggie. At unang-una po, ang aming magagawin, ang dapat po namin pagtuunan ngayon ay yung ibalik namin po yung aming kalikasan. Kasi nasira po ayon sa mga viral picture, nasira po ang aming kabundukan. Nagawan po ito ng mga kalsada kahit wala pong bahay na patutunguhan ang kalsadang ginagawa. At ang kagubatan po is ang mga puno sa kagubatan ay nasira, natumba, nawasak kasi pagbibigay daan doon sa ginagawang kalsada. Ang amin dalampasigan po, ginawa ng seawall kahit hindi kailangan. So maraming mga apektadong mga mangingisda, kanilang nasisira ang bangka nila, lumalakas na hindi kailangan yung ating seawall na yun kasi hindi naman po kami nakakaranas ng malalaking alon doon. Ano po? At ang amin pong ilog din, sira din po yan. Actually, marami pong dalwa ang nalunod sa aming kailugan dahil sa pagkukwari na i-address po namin ito ng aking butihing gobernador dahil magkasama naman po kami. Sabi ko, pare, ayusin natin ito. At the same time, maliban po dyan, ang addressin po namin ay ang aming hospital. Kailangan po namin isaayos yan. At the same time, at isa pa po ay yung pong aming kuryente na dapat naming maisaayos at maging stable po ang kuryente namin upang makikaya namin po yung mga investor dahil yun po ang magdadala ng aming kabuhayan din. Magkaroon ng maraming tao. Yun po ang aming address ngayon ng aking mabutihing gobernador. Opo. Ayan po, natutuwa po tayo na may mga inisyal na po kayong plano para tugunan po ang problema po ninyo sa probinsya po ng Marinduque. Sir Ray Salvacion, again, congratulations sir sa inyo pong pagkapanalo. Mensahe po ninyo sa ating po mga kababayan na nakikinig po ngayon, lalo-lalo na po sa mga Marinduqueño po, sir. Go ahead po. Salamat sir. At ako po ay nananawagan sa aking mga kababayang Marinduqueño na tapos na po ang eleksyon. Ako po nananawagan sa inyo na tayo po magkaisa, magtulungan dahil ito po ay ating probinsya. Nawa po, maghilom na po ang ating mga galit sa isa't isa. Kung meron pong na talo, tayo po magbigayan. Isang araw po lang ang eleksyon, so ito po ay haharapin natin ang mga problema na magtutulong-tulong tayong lahat. Ang boses po lahat ng Marinduqueño ay maririnig na ngayon upang sa kaunlaran ng ating lalawigan. At tumawag po tayo ng Panginoon ng Diyos, magtubayan tayo ng ating Diyos at bigyan tayo ng masaganang pamumuhay at malusog na pangangatuan. Yun lagi po ang aking nasamot na lagi sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Mga kababayan ko, magkaisa tayo. Mahal ko po. Thank you po. Ayan po, maraming salamat po sa inyong panahon. Congressman-elect Ray Salvacion ng Lone District po ng Marinduque. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, Sir Reggie. Thank you po. Balitang Bayan, alas 5. Balitang Bayan, alas 5. Kasama si Reggie Malina. Ilan po yan sa mga inspiring stories po natin. Pader ang binangga. Given po sa hirap at limitado ang resources, abay na pagtagumpayan. Ilan po yan sa mga political stories na ating pong itatampok sa programang ito sa mga darating pang na mga araw. Yung pinakabatang gobernador, i-schedule pa po natin. At yung bagong gobernador na mula sa Akadim, tinalo political dynasty, yan po isisikapin po nating makapanayam sa ating palatuntunan. Balitang Bayan.